Magandang araw po sa bawat isa. Ito po muli ang inyong lingkod, Brother Paul Litose, pastor po dito sa Jesus Christ Baptist Church, Santa Maria, Bulacan. And welcome po sa ating Time in the Word. Ito po ay panahon na kung saan tayo nag-aaral ng salita ng Diyos sa patuloy na ikalalago ng mga mananampalataya, sa ikaliligtas ng mga kaluluwa, at lahat ng ito ay sa ikakaluwalhati ng pangalan ng ating Panginoon. Salamat po at kasama po namin kayo ngayon at nawa patuloy tayong matuto, lumalim sa pagkakilala, pagmamahal, paglilingkod at pananampalataya sa ating Panginoon at tagapagligtas. Purihin po ang pangalan ng ating Panginoon. Muli ho, magandang gabi sa bawat isa at welcome po sa ating Time in the Word. At tayo ho ay patuloy na nagpapasalamat sa biyaya ng Panginoon na meron tayong pagkakataon upang patuloy na mag-aral ng kanyang salita, lumago sa pagkakilala sa Diyos, sa kaalam ng kanyang mga katotohanan, and kasama doon ay yung pagbabago ng ating mga buhay. Salamat po sa Panginoon sa patuloy niyang biyaya. Nagpapatuloy ang ating online ministry po na ito. And salamat po sa bawat isa na patuloy na sumusubaybay. At kung sakali pong naging blessing or nagiging blessing po sa inyo ang Time in the Word natin dito sa JCBC, tatlong bagay po ang pwede ho natin gawin upang masuportahan natin to. Una ay ipag-pray ho natin ang gawain. Pangalawa, please do like and maybe comment kung paano ito nagiging blessing ho sa inyo. And then lastly, i-share ho natin sa iba. And speaking of that, ay meron ho tayong panibagong sinimulang ministry ng ating kapatiran si Brother Boy Jose, at napakaganda na tayo ho ay sumuporta rito ang YouTube channel na Faithful Bible Truths. Kung hindi nyo pa ho nabisita, please do visit and subscribe, and then ipatuloy po natin yung mga videos po na nariyan na may iba't ibang mga paksa. So napakaganda na tayo, and then also i-share din po natin sa iba. So before we go to our study this evening, ay tayo ho muna ay dadako sa atin ho mga announcements. Una ho, nabanggit natin yung YouTube channel. Pangalawa, salamat ho sa mga nag-pray sa natapos na kasal na aking hipag at na isang kapatid natin si Brother Chad dito ho sa JCBC. That's the first wedding na ginanap ho dito sa ating church, and salamat sa Diyos sa napakagandang panahon. And then also, well, lumandang gabi ay umulan na, no? Nevertheless, ay naging matagumpay, naging maayos ang mga bagay-bagay at nagkaroon ng maayos na kasalan. So salamat po. And ilan ho sa mga major events na parating ho dito sa JCBC, isa sa pinakamalapit ay ang ating November 30 Youth Con or Youth Conference. This will be the third annual Youth Conference dito sa Jesus Christ Baptist Church, at ang title po or ang tema ng Youth Conference po na ito ay Eyes Fixed on Heaven from Colossians chapter 3 verses 1 and 2. And napakagandang hamon po yun with the pressure ng world na itingin lang ng mga kabataan ang kanilang mga paningin dito sa mga bagay sa libutan. We must be reminded constantly and challenged to set our affections on things above. So muli ay pag-pray ho natin ito, nawa pagpalain at gamitin ng Panginoon. And then also pag-pray ho natin ang ating mga every Lord's Day na gawain, and natin ho ni-encourage ang bawat isa na tayo ay magsumikap to arrive on time. And then also meron ho tayong niluluto na something na out of the ordinary patungkol sa ating Sunday School. So akin pa ho kinukonsulta sa ilang mga kapatiran dito sa JCBC, and Lord willing ay mangyayari po ito sapagkat so far ay very positive po ang tugon po niyaan. So wait for further announcements, at yun po ang atin hong mga announcements. Okay, dadako ho muna tayo sa atin hong prayer time, sa ating opening prayer bago tayo pumunta sa atin hong pag-aaral ngayong gabi. Let us pray. Panginoon naming Diyos, aming Ama sa langit, salamat o Diyos sa iyong biyaya, sa iyong katapatan. Salamat o Diyos sa iyong mahabang pasensya. Salamat Panginoon sa iyong kahabagan na bago tuwing umaga, at tunay dakila ang katapatan mo. Kung kaya't kami o Diyos ay nagpapatuloy at hindi napupugnaw. At alam namin kung mamarkahan mo ang kasalanan, Lord, walang makakatayo. Ngunit salamat o Diyos sapagkat sa iyo ay merong kapatawaran ng aming mga kasalanan sa pamamagitan lamang ng aming Panginoong Hesukristo at sa kanyang ginawa doon sa krus.
na siya'y namatay para bayaran ang aming mga kasalanan, muling nabuhay upang sino mang sa Kanya sumasampalataya ay hindi mapahamak, kundi merong buhay na walang hanggan. Purihin ka, O Diyos, sa mga katotohanan ito at kami bilang yung mga tinubos, bilang yung mga mananampalataya ay inutusan mo na magpatuloy na lumalim, lumago sa pagkaalam ng iyong mga kalooban at maging sa aming pananampalataya at pamumuhay para sa iyong kapurihan. Kaya, O Diyos, aming pong hinihiling na gabayan mo po ang aming pag-aaral ngayong gabi, bigyan mo po ng talino, ako bilang yung tagapagturo at gayon din ang bawat isang mga makikinig at patuloy nawa kaming lumalim sa pagkakilala at pagkaunawa sa ministeryo ng Banal na Espiritu. At gayon din, Panginoon, amin pong hinihiling sa iyo na patawarin mo kami sa aming mga pagkakasala. And Lord, patuloy ang aming pag-asa. Walang iba para sa kapatawaran ng aming mga kasalanan. Walang iba kundi ang aming Panginoong Hesukristo lamang. Maluwalhati ka nawa, Panginoon, sa kalagitnaan ng aming pag-aaral at ikaw pong patuloy na maitaas. At Lord, ang aming bayan, marami kaming mga kababayan and also maraming mga mananampalataya na ang epektado ng sungit ng panahon. Lord, maawa ka po. At Lord, alam po namin na kahit ang mga ulan na ganito, bawat patak ng ulan, bugso ng hangin, O Diyos, ay nasa ilalim ng iyong kamay. Kaya, Panginoon, kami ay tumitiwala sa iyo na Diyos na soberano at nakakaalam ng lahat ng bagay at gumagawa sa ikabubuti ng iyong mga anak at sa kaluwalhatian ng iyong pangalan. Salamat po sa comfort na ito ng katotohanan mo. At muli, O Diyos, ikaw po ang gumabay, mag-ingat, magpala sa amin at aming hinahangad na maluwalhati ang iyong pangalan. Dalangin namin ito sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. So dumako ho tayo sa atin hong lesson this evening. This is lesson number 18 about the doctrine of the Holy Spirit. And we are now traversing yung doctrine about the filling of the Holy Spirit. But before that, ating balikan, nag-aaralan natin yung gawa ng Banal na Espiritu sa physical world, na involved ang Banal na Espiritu sa human community, sa incarnate word, sa buhay ng ating Panginoong Hesukristo, sa written word, sa inspiration ng Holy Scripture, and then yung work ng Holy Spirit sa mga mananampalataya. Totoong sinabi na kung meron mang isang persona ng kadyusan na pinaka-aktibo sa buhay ng mga Kristiyano, walang iba yun kung hindi ang Banal na Espiritu. Nag-aralan natin ang baptism of the Holy Spirit, and that is, there are two distinct. One ay yung dalawang events sa book of Acts, Acts chapter 2 and then sa Acts chapter 10. And then number 2, ito yung pag-e-enjoin ng bawat mananampalataya sa katawan ng ating Panginoong Hesukristo. And then pinag-aralan natin yung seal of the Holy Spirit, which is pangako ng Panginoon and the earnest of our inheritance. At ang sabi ng salita ng Diyos, kailan nangyayari ang sealing ng Holy Spirit? After that we have believed the gospel. So ito ay objective blessing. Walang Kristiyano na hindi baptized of the Holy Spirit. Walang Kristiyano na hindi sealed by the Holy Spirit. These are objective blessings na kalakip ng ating kaligtasan. Ephesians 1 verse 13, in whom also ye trusted after that ye have heard the word of truth, the gospel of your salvation, in whom also after that ye believed. Pagkatapos naman ng palataya, ye were sealed with that Holy Spirit of promise. So hindi ito isang bagay na pagkatapos manampalataya sa ebanghelyo, after a while, after some time, ay hihintayin ang crisis moment, and then you will experience the indwelling and the sealing. And that's not the case. Kundi ito ay rightly after, pagkatapos manampalataya, ang isang tunay na Kristiyano ay selyado ng Banal na Espiritu. And if you remember, dalawa ang pinapatukuyan ng seal. Una is a symbol of ownership, and then pangalawa, it is the earnest or paunang bahagi na naggagaransya na darating pa yung mga kasunod. So again, yung kagilagilas na katotohanan that the third person of the Godhead is just, I don't want to use the word just, pero hindi ibig sabihin na mas mababa, pero siya'y paunang bayad. Wow! Gaano pa katindi, gaano pa kagrabe ang naghihintay sa atin, and ito ay gumagaransya na darating yung mga kasunod. So hindi po pwedeng mawala yun, hindi po pwedeng masira yun, and ito sa mga napakagandang katotohanan ng security ng ating salvation. So there is a universal coverage of all believers in the sealing of the Holy Spirit. So again, this is something universal sa lahat ng mga tunay na Kristiyano, maging sa pinaka
pinaka-bata hanggang sa pinaka-advanced na Kristiyano, all are sealed by the Holy Spirit. Then the Holy Spirit dwells in the individual believers. Ang bawat tunay, ang banal na espiritu ay nakatahan, yes, sa iglesia, pinag-aralan natin 'yon, and in a very special way. So hindi pwedeng baliwalain ang pagtitipon ng mga mananampalataya. And then also individually, no, the Spirit indwells, personalizes the presence of Christ to the believer. So yes, yung itong banal na spirito, so Romans chapter 8 ay tinawag na the Spirit of Christ. So in that sense, through the Holy Spirit, Christ indwells the believers. And then the Spirit indwelling is the Christian's basic enabling to live the Christian life. So muli, as Christ, kung naalala niyo pag-aaral natin, everything He did to the glory of God, He did through the power of the Holy Spirit. And that is the same sa ating bilang mga Kristiyano. We are not more powerful. We are not more holy, or we are not holier than the Lord Jesus Christ. Kung siya sa kanyang pagkakatawang tao ay labis na nakadepende sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, lalo na tayo bilang mga mananampalataya. So the truth of the Spirit's indwelling is a great deterrent for sin and a great motivation for a God-glorifying life. So muli, isa sa mga maaari nating pagbulayan if we are currently struggling against sin, whatever sin that may be, na talagang matindi ang pakikibakan natin sa kasalukuyan. Isa sa katotohanan na magandang alalahanin ay nakatahan sa atin ang banal na Espiritu. Kung sakali naman na handon ng kabagalan o katamaran pagdating sa gawain ng kabanalan, at makikita natin kung gaano kaiksi ang ating kamay mabilisan, alalahanin natin na nakatahan sa atin ang banal na Espiritu na siyang nagbibigay lakas, nagbibigay kapangyarihan upang magawa natin. As the Word of God said sa Philippians, for it is He, God, that's worketh in us, and that's through the Holy Spirit, both to will and to do of His good pleasure. Siya yung gumagawa sa atin para dasain at para gawin natin. So He enables the very desiring and the doing of what glorifies Him. And then, atin hong sinimula ng pag-aaral pagdating sa fullness of the Holy Spirit or pagiging puspos o puno ng banal na Espiritu. Kung yung naalala, sealing and indwelling are both objective blessings. Kagaya nung, naisama natin kanina, baptism, sealing, and dwelling. These three are all objective blessings. Walang Kristiyano na hindi baptized by the Holy Spirit, sealed by the Holy Spirit, and indwelt by the Holy Spirit. All Christians have those blessings. Walang mas indwelt, walang mas sealed kaysa sa iba. Hindi ho. Lahat ay ng Kristiyano ay objectively blessed ng mga katotohanan na ito patungkol sa banal na Espiritu. So true in all believer, that yun yung ibig sabihin ng objective blessing yan, with no different or changing modes in intensity. Walang pagkakaiba. As I've said, walang mas sealed, walang mas indwelt. Lahat ng Kristiyano ay sealed, lahat ng Kristiyano ay indwelt by the Holy Spirit. Note, there is no command to be sealed or to be indwelt by the Spirit. Walang command sa atin na be ye indwelt with the Holy Spirit. Walang ganun. Wala ding command sa atin na be ye sealed with the Holy Spirit. Walang ganun. Pero, merong clear command sa atin to be filled with the Holy Spirit. So makikita natin when it comes to the filling of the Holy Spirit, hindi ito monergistic, that is, ang Diyos lang ang may gawa, hindi katulad ng baptism, indwelling, and sealing. Pagdating sa fulfilling of the Holy Spirit, at malaking connection ito sa sanctification ng isang Kristiyano, ito yung masasabi natin na synergistic. That means merong magkaakibat na kapangyarihan o puwersa, and it's the work of God and the work of the Holy Spirit. So muli ho ay napakaganda. Sabi sa Ephesians chapter 5 verse number 18, Ephesians 5 verse 18, but be not drunk with wine,
ang sabi ng salita ng Panginoon, wherein it exists, but be filled with the Holy Spirit. And be not drunk with wine, wherein it exists, but be filled with the Holy Spirit. So narito yung imperative, inuutusan ang mga Kristiyano, be filled with the Holy Spirit. Pagdating sa Acts chapter 6 verse 3, ito yung isa sa mga katangian na sinabi sa mga Kristiyano na hanapin para maitoka nila sa isang napakahalagang gawain. And wherefore, brethren, look ye out among you 7 men of honest report, full of the Holy Ghost and wisdom, whom ye may appoint over this business. So again, hindi overstretching. Nasabi natin ang implication dito, hindi lahat ng Kristiyano at that time, which is hindi na siya 3,000. Pag if I remember correctly, Acts chapter 4 or chapter 5, multitudes are being added. So we can even say na 4,000-5,000 maybe truly true Christians. Pero again, out of all those Christians, ang sabi ng mga apostol, kayo ay humanap ng mga taong talagang kinakakitaan nyo na sila ay filled or full of the Holy Ghost. So dito pa lang makikita natin na merong anong tawag dito? Merong subjectivity. Hindi pantay-pantay. Hindi pare-pareho. Pagdating sa patotoo ng mga Kristiyano, pagdating sa possession ng wisdom, at pagdating sa pagkapuspos ng banal na Espiritu. So muli ay mandoon yung subjectivity ng bagay na ito. Again, lahat ng Kristiyano ay tinatahanan ng banal na Espiritu, sealed ng banal na Espiritu, binaptize ng banal na Espiritu, pero hindi pare-pareho ang pagkapuspos ng banal na Espiritu. While some wrong ideas about the filling of the Holy Spirit, merong higher life o yung Keswick theology, pinag-aralan natin last time, na parang kailangan mo ng crisis moments, doon sila nakadepende. And then yung perfectionism, immunity or level up, meron ka nararating na mga antas ng espiritualidad. Yan, pag-abot mo yung level na yon ay nagiging immune ka na sa ibang mga bagay-bagay. Again, that is totally foreign sa salita ng Diyos. Actually, ang sabi pa ng Bible, take heed. Yung ikaw na nakatayo, ye that stand, take heed lest ye fall. Ano? Yung tingin mo na ikaw ay nakatayo, mag-ingat ka, baka ikaw ay matumba na. The biblical idea is this. The idea is not taking away self to give place to the Spirit, but the self is be under the domination of the Spirit. When it comes to the filling of the Holy Spirit, ang idea ay hindi mawawala ang sarili mo, kundi yung sarili mo ay ipapailalim sa banal na Espiritu. Ang akala ng iba is masyado nilang kino-correlate yung sinabi nga sa Ephesians, be filled with the Spirit and be not drunk with wine. At pag drunk ng wine ay kontrolado ng spirito ng alak na hindi niya alam, hindi niya kontrolado yung kanyang ginagawa. That is not really the best comparison when it comes doon sa Ephesians chapter 5 verse number 18. Rather, hindi nawawala yung sarili, hindi yung ay di ko alam ko ako aking ginagawa, basta nagawa ko lang dahil so no, nahandoon yung consciousness, pero nahandoon yung consciously subjecting oneself, pinapailalim mo ang iyong sarili sa control or sa domination or sa authority ng banal na spirito sa iyong buhay. So spiritfulness is the intensification. If we will define what is being filled with the Holy Spirit, it is the intensification or increasing or growing of the inward working of the indwelling Spirit. Ito yung patindi ng patindi na gawa ng banal na Spiritong nakatahan sa atin. Again, nakatahan sa lahat ng mananampalataya ang banal na Espiritu. At ang pagiging puspos ng banal na Espiritu ay ang patindi ng patindi na paggawa o yung kapangyarihan ng banal na Espiritong gumagawa sa buhay ng isang mananampalataya. The word na feeling, yung verb ay plero
o yung noun is pleroma, nang ibihin literally to fill a vessel with content, ano? Parang pitchil, sinalinan mo ng tubig. Or extension ng meaning, fulfilling a wish, fulfillment of scripture, satisfying a desire, or full number of years or completion. Isa yun sa mga paraan na nagagamit, na fulfill na yung wish, naganap na yung hinihingi. Or figuratively, possessed of a certain character, idea of control, or dominion. Andun yung pag-dominate, andun yung pag-possess ng isang of a certain character. For example, sa John 16 verse 6, makikita natin yung filled with sorrow, puno ng damdamin ng kalungkutan. So Luke 5 verse 26, filled with fear, puno ng pagkatakot. Luke 6 verse 11, filled with madness. So again, dito lang pinapakita lang yung word na feeling kung paano ito ginagamit sa iba't ibang mga kaparaanan. Pagdating sa feeling ng Holy Spirit, again, hindi para kang sasakyan na meron ka lang 2 bars and then lalagyan ka, dadagdagan ka, no? Para ka nagpagasolina sa Holy Spirit gas station. That is not the case. Kung hindi ito nga, as we have defined kanina, the intensification of the working of the indwelling Spirit sa ating mga buhay. Now, there are 2 categories of experience in the New Testament of the filling of the Holy Spirit. Meron 2 kategorya. Pag pinag-aralan natin, particularly ang bagong tipan, when it comes to the filling of the Holy Spirit, merong 2 kategorya tayong makikita. Ano ito? One is the exigencies. Ano yung exigencies? In time of emergency, necessity, or need. There are special moments na may special needs. Ito ay sovereignly given influx of spiritual ability to meet a need or crisis. So makikita natin as we read the New Testament, there are times that God will supply an extraordinary filling of the Holy Spirit because of a very special time of need. So, for example, sa Acts 13 verse 9, then Saul, who also is called Paul, filled with the Holy Ghost, set his eyes on him. So again, merong particular na panahon that the Paul was filled with the Holy Ghost to set his eyes on him. Under the affliction, minsan nangyari to when they are under affliction sa Acts 7 verse 55, but he being full of the Holy Ghost looked up steadfastly into heaven and saw the glory of God and Jesus standing on the right hand of God. So this is Stephen. And in that moment of time, habang binabato si Stephen upang siya ay patayin because he rebuked the Israel and especially the religious leaders nung time na yon, and they were cut to their hearts. And in this, makikita natin, he is full of the Holy Ghost, and through that, God seemingly pulled back, binigyan siya ng kakayahan ng makita itong malhating pangitain na ito ng kalangitan na kung saan nakita niya ang ating Panginoong Kristo na nakatayo sa kanan ng Ama. So that is under affliction. Nandun yung filling of the Holy Spirit. Or minsan naman, to accomplish a difficult duty. Sa Acts 4 verse 31, and when they had prayed, the place was shaken where they were assembled together, and they were all filled with the Holy Ghost, and they spake the word of God with boldness. So again, nahandoon yung persecution sa mga mananampalataya, but they prayed and they were filled with the Holy Ghost for them to be able to accomplish yung inuutos ng Panginoon to testify with boldness. So, nahandoon yung yung urgency ng mga panahon at nahandoon yung supply, yung kakaibang supply ng Panginoon ng banal na spirito sa isang tao upang ganapin yung mga bagay na kalooban ng Panginoon. So this does not require any spectacular manifestation. So makikita natin dito, hindi actually kailangang manginig o ano mang lumabas na tunog sa bibig. No, madalas ito ay para mabigyan ng kakayahan o ng capacity na ma-accomplish yung task na binigay sa kanila ng Panginoon. Now,
Bukod doon, pagdating sa bagong tipan, ano pa yung kaparaanan na makikita yung feeling of the Holy Spirit? Well, number two, it is the manifestation in character. Magmamanifest ito sa character. As Paul said to those Galatians, in-enumerate niya muna sa verses 20, 21, yung works of the flesh, 19, 20, 21, and these are the works of the flesh. And in contrast to that, ang sabi ni Paul, but, so notice yung word na but is a change of direction from looking or concentrating to the work of the flesh. Ang sabi ng salita ng Diyos, but in contrast to the work of the flesh, the fruit. Ito yung bunga, or in other words, this is the work of the Holy Spirit. Ito yung work ng Holy Spirit sa buhay ng isang Kristiyano. Ano daw yun? Love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith, meekness, temperance. Against such, there is no law. So again, dito natin makikita na pagdating sa pagiging puspos ng banal na spirito, ang isa sa binibigyan ng matiinting pansin o diin sa bagong tipan ay hindi yung mga mirakulo o hindi yung kristyanong pag-uugali, yung karakter, Christ-like na mga katangian. This is a condition that all believers has the duty to seek. Ang lahat ng Kristiyano ay inuutusan. If you will try to study every one of this na work or fruit ng Holy Spirit, love, we are called to love. Ano? Joy, we are called to rejoice. Peace, we are called to be peacemakers. Long-suffering, we are called to be long-suffering. We are commanded to be gentle. We are commanded to do good. We are exhorted to be faithful. So lahat ng ito ay utos sa mga Kristiyano. These are Christian duties. So again, napakagandang katotohanan na when we are commanded by God to do something, to excel in those Christian characters, Christ-like characters, nandun ang banal na spirito na gumagawa sa atin. So hindi tayo nakaasa sa ating sarili. At kung naririto ka ngayon at iniisip, naku, brother po, mukhang imposibleng maging meek ako. Mukhang malayo sa akin yung pagiging meek, yung pagiging maamoy. Kasi talagang mula pa sa kalululuhan ko, lahi na ni Bonifacio, isusugod talaga kami. Again, take courage, kapatid. Let this be an encouragement. Hindi nakatahan sa atin ng banal na spirito at siya'y gumagawa sa atin. So again, this should motivate us and give us greater intensity na lalagang wow, sa biyaya ng Diyos ay pwede ito at dapat itong gawin sapagkat hindi manggagaling sa ating sarili ang lakas. Yes, we will exert effort. Yes, it will be difficult. But yes, sa biyaya ng Diyos, nasa atin ang banal na spirito na gumagawa. Sa 1 Peter chapter 1 verse 5, ang sabi ni Pedro sa mga Kristiyano, and beside this, giving all diligence, magbigay ng buong sipag, buong effort, na daw, add to your faith. So hindi sapat na meron tayong faith, that is faith we exercise towards God, towards His truth, particularly toward the gospel. Okay, we have faith. Pero ang sabi, add to your faith. Meron tayong dapat idagdag. Ano daw idadagdag? Virtue. And to virtue, knowledge, and to knowledge, temperance, and to temperance, patience, and to patience, godliness, and to godliness, brotherly kindness, and to brotherly kindness, charity. For if these things be in you and abound, they make you that ye shall neither be barren nor unfruitful in the knowledge of our Lord Jesus Christ. Wow. I'm very much tempted na i-preach ito ngayon. So it can be possible that you have the knowledge about the Lord Jesus Christ, but knowledge in you is barren, baog, walang bunga, walang effect. And hindi pagdating doon, hindi ka let go and let God. No, add to your faith. Tayo ay tinatawag na meron tayong dapat gawin. We will,
put our hands to the plow. Hindi ka hands off, kundi hands on pagdating sa bagay na ito, tayo bilang mga mananampalataya. Ephesians 5:18, kung babalik tayo dito, sabi, be not drunk with wine wherein is excess, but be what? Filled with the Spirit. So, doon sa Galatians and sa 1 Peter or 2 Peter, nakita natin na meron tayong effort na kailangan gawin. Add to your faith, sabi ni Peter. Pero pagdating dito sa Ephesians chapter 5 verse 18, be filled with the Spirit. Now, anong gusto ko ma-notice natin dito? Pag binigyan niyo ng pansin yung word na filled, it is present passive imperative. Anong ibig sabihin niyan? Imperative meaning it is a command for all believers. Passive, ito yung gusto ko ipuntuhin, we are not doing it, it is being done to us. It is being done to, hindi tayo ang gumagawa nito, kundi ito'y ginagawa sa atin. And then present, it is continuous action. Hindi ito one-time, big-time, dramatic experience, kundi ito ay tuloy na gagawin. So, ang isa sa magandang translation nitong be filled with the Spirit ay sa paraan na ganito, let yourself be continuously filled with the Spirit. Hayaan mo ang iyong sarili na tuloy-tuloy na mapuno, mapuspos ng banal na Espiritu. Now, ang gusto kong puntuhin dito sa 1 Peter chapter 1 verse 15, we are instructed to add to our faith. Sa Ephesians chapter 5 verse 18, we are commanded to let ourselves be filled with the Holy Spirit. Ano ang punto? The fullness of the Holy Spirit is a subjective, synergistic process that every believer goes through their whole Christian lives. So makikita natin dito, pagdating sa feeling of the Holy Spirit, nandun yung synergistic na lengguwahe ng Biblia. Hindi lang ito basta gawa ng banal na Espiritu sa atin. Doon yun. The work of the Spirit, the fruit of the Spirit. Pero at the same time, tayo ay inuutusan na may gawin. So the work of the Holy Spirit in us and our effort through the power of the Holy Spirit ay nahandoon pagdating sa fullness of the Holy Spirit. So anong isa sa mga implication nito? Every believer will be different from each other but have the same direction. Again, ang dami. Love, joy, peace, long-suffering, gentleness, meekness, goodness, faith, and everything in it. Ano sabihin? Ang bawat isang mananampalataya ay magkakaiba pagdating sa mga bagay na yun. And it is very, very dangerous. And sometimes pwede tayong mahulog na gamitin yung ating sarili bilang batayan, bilang panukat. Well, kung hindi ka kasing level ng love ko, well, baka hindi ka second-class Christian ka, o baka hindi ka Christian. O kung hindi ka kasing pantay ng long-suffering ko, baka kung hindi ka gaya. So, again, merong parehong direksyon patungo sa kabanalan, patungo sa Christ-likeness, but because it is synergistic, merong effort ang Kristiyano na kung magiging honest tayo, madalas pumapalya tayo. Even in our best spiritual days, aaminin pa rin natin, kulang pa rin tayo. And gaano kaya kadami yung best spiritual days natin kumpara doon sa ating mga not so good spiritual days. So muli, magandang paalala to sa atin at bantayan natin yung ating mga sarili na baka mamaya ay nagiging proud na tayo kung sa biyaya ng Diyos. You are growing by leaps and bounds in all those graces, in all those areas, in your love, in your joy, in your peace, in your long-suffering. Or baka mamaya nag-grow ka sa love, joy, peace, pero you're not long-suffering towards others. So, let's just be watchful pagdating sa bagay na yon. Now, ano ang sentro, ano ang karakter ng spirit-filled na tao? Ano makikita natin? Again, number one, the centrality of God in Christ. The first fullness, yung centrality of God in Christ. Hindi ito nakasentro sa
mga experiences, ito'y nakasentro sa Diyos na nahayag sa pamamagitan ni Kristo. Hindi ito separate, hindi ito divorced kay Kristo. Ang sabi ng Ephesians 3:18, may be able to comprehend. Ito yung prayer ni Apostol Pablo para sa mga taga-Epeso, that they may be able to comprehend with all the saints with what is the breadth and the length and the and depth and height, and to know the love of Christ. So again, ito yung prayer ni Apostle, that Christian will may be able to comprehend, but ibang dimension ng pag-ibig ni Kristo. Anong sabi? Which passeth knowledge. Again, ang lalim. Ito'y lagpas-lagpas sa kaalaman ng tao, but ito ay pwede at dapat natin na maunawaan pa ng tuloy-tuloy. And nandun yung prayer ni Apostol Pa. Magandang prayer din natin ito para sa ating sarili at para sa ibang mga mananampalataya. To know the love of Christ with passionate understanding, that ye might be filled with all the fullness of God. So again, hindi pwedeng ihiwalay. Dito bumabagsak ang maraming mga charismatic and Pentecostal. They are so big with the Holy Spirit. Fill us. But it is so divorced from God and from the Lord Jesus Christ. Pagdating sa bagong tipan, pagdating kay Apostol Pablo, hindi ganun. It is not divorced, but it is founded upon. Ang pagkapuspos ng banal na Espiritu ay nakatayo sa pagkapuspos ng pagkakilala kay Kristo, ng pagmamahal ni Kristo, at mapuspos ng kabuuan ng Panginoon. So muli ay maging maingat tayo when the language of the church or the teacher is filled with the Holy Spirit and so on and so forth, pero ito ay divorced naman sa gawa ng Ama, sa katotohanan patungkol sa Ama at patungkol sa ating Panginoong Heso Kristo. Note, it is not disengaged with proper intellectual understanding, but to be engaged in it. So, kung babalikan natin yung verse, to know, to comprehend. And again, hindi lamang ito academic comprehension, that is not the case, pero hindi naman ito divorce doon. Merong attitude ngayon sa maraming churches, sa maraming Kristiyano na well, basta ang gusto ko lang gawin ay mahalin ang Diyos, ayokong pag-aralan ng doktrina. Why? Pagdating kay Apostol Pablo, hindi yun magkahiwalay, to comprehend, maunawaan. So again, hindi lang to comprehension ng kaisipan, kundi comprehension ng puso. Pero hindi mo pwede sabihin, basta ako puso lang, ayoko ng isip. Well, that will be to go against what the Scripture is saying. Point, spiritual fullness must first be understood in terms of the Father and the Son, and not as a separate and independent activity of the Holy Spirit. As we have said kanina, marami ito ay patungkol lang sa banal na Espiritu, pero hiwalay sa Ama at sa gawa ng Anak, and that is not the case in the Scripture. Important, no so-called spirit experience is acceptable that is not God-centered and Christ-oriented. Paghiwalay sa Ama, hiwalay kay Kristo, hindi ito sa banal na Espiritu. And sadly, marami sa mga nagkalat na mga nagkiklaim ng quote-unquote kapangyarihan ng banal na Espiritu is so divorced from Christ, from the gospel, so divorced from proper theology about God. At ito ay napaka-mapanganib. At nawa ay maging mapagbantay tayo sa mga bagay na ito. Number 2, intensification of graces. So, hindi lamang ito central, nakasentro sa Diyos at kay Kristo, kundi merong intensification of graces. Nahagingan natin ito kanina, yung fruit ng Holy Spirit. Note, the fullness of the Holy Spirit is frequently contrasted with fullness of other characters. Madalas, hindi pala dapat to contrasted. Ang word dito ay original word na nakalagay dito na pinalitan ko is juxtapose, which is to be put side by side. At ang word ay contrast, parang pinaghahambing, no? Kung hindi ito ay nilalagay katabi ng, inihirera kasama ng. And being filled with the Holy Spirit
ay nakahilera kasama ng fullness ng other Christian characters or Christ-like characters. For example, sa Acts chapter 6 verse 3, "Wherefore, brethren, look ye out among you 7 men." Nung mayroong problema sa church at Jerusalem, at ang sabi ng mga apostol, hindi ito rason para maiwan namin ang gawain ng pananalangin at ang salita ng Panginoon. So itong advice nila, look ye out among you 7. Hanap kayo ng 7 men. Ano nung karaktang niyan? May honest report. Mabuti ang patotoo nila. No? Interviewin niyo yung mga tao sa paligid nila at merong honest report patungkol sa kanila. Ang mga may mabuting patotoo patungkol sa kanila ang mga tao. Full of the Holy Ghost and wisdom. So makikita natin dito, yung full of the Holy Ghost ay nasa pagitan ng honest report and ng wisdom. So muli, hindi ito paano ba? Hindi ito honest report, bumubula ang bibig, umaangat sa lupa, and then wisdom. No. Ang makikita natin dito, ang trail is, ang trail ay honest report, full of the Holy Ghost, at itong full of the Holy Ghost, ang assumption dito ay, ang implication dito ay, it's also about graces or Christian characters na makikita sa isang tao in an abounding measure and wisdom. Sa Acts chapter 6 verse 3. Acts 11 verse 24, "For he was a good man." This is pertaining to Barnabas. "For he was a good man," so may mabuting tao siya, "full of the Holy Ghost and of faith." So again, hindi kagaya ng madalas na inaano ng mga charismatic and Pentecostal sa panahon natin ngayon. Not all, pero karamihan sa kanila, sadly. Ang pagdating sa full of the Holy Ghost ay kailangan nag-speaking in tongues ka, kailangan ay kung anong mga kababalaghan ng iyong ginagawa. Pero dito, ito ay inihirera sa mga Christian graces or characters. Dito yung pagiging good man and full of the Holy Ghost and full of faith. And much people was added unto the Lord. So Romans 15 verse 13, "Now the God of hope fill you with what? All joy and peace in believing, that ye may abound in hope." So joy, peace, hope, through the power of the Holy Ghost, sa pamamagitan ng kapangyarihan ng banal na Espiritu. "And I myself also am persuaded of you, my brethren, that ye are full of goodness, filled with all the knowledge, able also to admonish one another." So muli, makikita natin dito, yes, merong Christian graces, Christian character, pero nakakabit naman ito pagdating sa verse 14 ng pagmi-minister sa iba. So hindi siya masyadong individualistic. Naka-pertain lang sa personal experience, personal personal experience. Naranasan ko, naramdaman ko. Okay. Pero supposed to be, ang tunay na pagkapuspos ng banal na Espiritu, it leads us to ministering to others. So it's not just too much individualistic experience. Being filled with the Holy Ghost leads us to engage in serving, in ministering, in relationship with one another. Note, it is not a certain temperament, but a manifestation of the work of the Holy Spirit to make a saint more like Christ. So, magandang paalala ito. Yes, meron mga tao na by their temperament, mas outgoing sila, no? They're very much a people person. Madali sila makipagkaibigan even before they got saved. Pero ang tinutukoy dito ay yung gawa ng banal na Espiritu, hindi yung natural na ugali lamang ng isang tao. So muli, napakaganda na ito ay tignan natin at siyasatin natin, hindi yung iba, napakagaling natin siyasatin yung iba. Hindi siyasatin natin yung ating mga sarili. Meron ba? Nakikita ba sa ating mga sarili ang bunga ng banal na Espiritu? At lumalago ba tayo sa mga bagay na ito? Warning, the stress today on spiritfulness is upon powers, miracles, and wonders. As I've said, powers, miracles, and wonders, at madalas individualistic at hindi corporate. Walang kinalaman sa pagsuserve, sa kabanalan na umiepekto sa iba. So, let us be watchful sa bagay ho na yan. Note, what follows sa Ephesians 5 verse 18 ay yung verse 19 hanggang
verse 6, verse 9 are manifestations. Ephesians 5:18, but be filled with the Spirit. At anong kasunod? Yung relation ng church members. Singing psalms and hymns and spiritual songs. Singing, encouraging one another. And then yung one another. Pagdating sa husband-wife relationship, parent-child relationship, master-slave relationship. So yung pagiging puspos ng banal na spirito ay epekto sa mga horizontal relationships natin. Church member relationship, mga kapwa Kristiyano, yung relasyon natin sa misis natin. So, wag natin isipin na ang pagiging puspos ng banal na spirito ay sa loob lang ng church. Kailangan makita yun sa loob ng bahay and how you relate to your wife or to your husband. How do you relate to other church members? How do you relate to your children or children? How do you relate to your parents? Or master slave, sa panahon natin ngayon, wala na nun. It's more on employee-employer. So, ikaw employee, how do you relate to your employer? Kung ikaw employer, how do you relate to your employees? Doon nakikita, nagmamanifest ang pagiging puspos ng banal na espiritu. And it's very easy, ano? Sa biyaya ng Panginoon, hindi nyo lang kita sa aking background. Sa biyaya ng Panginoon, ako'y pinagkatiwalaan ng mga resources. May mga books, may mga theological books. Praise the Lord. Nagkaroon ako ng pagkakataon mangolekta nito. And merong time sa buhay ni Brother Paul na nahulog ako sa kaisipan, well, marami na ako spiritual books. Therefore, I am spiritual. Not so. Should be, pero not so. Having much knowledge ay hindi equivalent sa pagiging puspos agad ng banal na espiritu. Ito dapat ay magkaroon ng manifestation, outworking in our relationship to others, horizontally. Warning, the current emphasis on supernatural experiences as a sign of spiritfulness is away off the mark. Nung nagsabi sa Apostol Pablo, being filled with the Holy Spirit, anong itsura niyan? Relationship to other church members, to other Christians, relationship to your spouse, relationship to your children or to your parents, relationship to others, even in your workplace. Doon yung emphasis, hindi doon sa mga supernatural experiences. Genuine spiritfulness is manifested in the regularity of Christian duties. What a very good statement. Ang genuineness ng pagiging puspos talaga ng banal na spirito ay nakikita dun sa regularity of Christian duties. As we live out our Christian faith sa labas ng iglesia. Well, sa loob at labas ng iglesia. Lastly, blessed influence upon others. Meron itong influensya, meron itong epekto sa iba. Now the God of hope fill you with all joy and peace in believing that ye may abound in hope through the power of the Holy Ghost. And I myself also am persuaded of you, my brethren, that ye also are full of goodness, filled with all knowledge, able to admonish one another. So nahagingan na natin yan, yung horizontal, andun yung influence sa iba, able to admonish one another. Dahil nandun yung kapuspusan, you are sa pamamagitan ng kapangyarihan ng banal na spirito, you are full of goodness, filled with knowledge, at hindi lang yan dapat mauimpok sa ating sarili, hindi na doon sa paano mong paraan na ibinigay sa atin ng Diyos ay makapagministeryo tayo sa iba. It provokes more godliness and faithfulness to Christian duties. So, being filled with the Holy Spirit does not provoke someone to be proud. I'm this, I'm that. Better than others. No, it provokes us to more godliness and faithfulness sa ating Christian duties towards others. That's the work of the Holy Spirit. So, tingnan ho natin. Magtatapos sa ating lesson ngayong gabi. Tingnan ko lang ho kung meron tayong tanong. And Jabez Panuncia, welcome po sa atin hong lesson ngayong gabi. And tingnan ko ho sa private message kung meron tong question. Wala sa text message. Ang text po si Brother Boy, some believe the gospel but don't have true faith. May seal of the Holy Spirit ba? Wala po. Again, ang meron lang, ang seal ng Holy Spirit ay mga tunay na Kristiyano lamang. And as Apostle Paul said, pwede mangyari sa 1 Corinthians 15 unless you have believed in vain. Sabi niya sa verse 3, kung yung nagkakamaling tanda, by which also ye are saved
if ye keep that which I preach unto you, unless ye have believed in vain. Verse 2 or verse 3 ng 1 Corinthians chapter 15. So it's possible to hear the right gospel. Si Pablo mismo ang nagturo. So that's the right gospel. But nanampalataya ng walang kabuluhan. Ibig sabihin, hindi tunay. At kung hindi tunay ang pananampalataya, hindi totoo ang pagiging Kristiyano, walang selyo ng banal na Espiritu. Ngunit, gaano man kahina sa paningin ng tao ang ating sinasabi ay kung totoong mananampalataya ng ebanghelyo, siya ay selyado ng banal na Espiritu. At ng Panginoon sa katotohanan yan. Why? Because marami sa atin, hindi man lahat tayo nagsimulang mahina. Again, pag sinukat natin, lahat tayo ay kulang. So, purihin ng Diyos na ang blessing na ito ay hindi nakadepende ho sa atin. But as we have studied, pagdating sa ating sanctification, being filled with the Holy Spirit, it is synergistic. And then yung work ng Holy Spirit, and we should give diligent effort. Well, meron hong follow-up question. Bilisan lang ho natin. Si Brother Marion Lois, Brother Carlo, should we pray directly to the Holy Spirit? Wala ho tayong example niyan sa Scripture. Pero when we pray to God, again, we do not just pray to the one person of the Godhead. So, maaaring pag may pagkakataon na nag-aral tayo patungkol kay Kristo and you want to thank the Lord Jesus Christ, I don't see anything wrong about that. O pinag-aaralan natin patungkol sa ministry ng Holy Spirit. He is our comforter. You want to praise and thank the Holy Spirit. There's nothing really wrong about that. Pero yung general na takbo ng mga panalangin na susubukan natin sa salita ng Panginoon, it is praying to the Father through the Lord Jesus Christ in the power of the Holy Spirit. Number next, si Brother Eric may nagtanong sa akin noon, ang Holy Spirit ba ay nawawala sa isang mananampalataya? Hindi po. Ang sabi sa Romans chapter 8, sabi ni Apostol Pablo na ang banal na Espiritu na nakatahan sa atin, sa mga mananampalataya, ay nakatahan hanggang sa muling pagkabuhay. And then sa Ephesians chapter 1, verse number 13 and 14, yung Holy Spirit na we are sealed with the Holy Spirit, with the Holy Spirit of promise, is the earnest of our inheritance hanggang kailan yun? Until the redemption of the purchased possession. So, ito ho ay isa sa mga magandang basihan ng security ng ating salvation. So, thank you very much po dun sa mga tanong ngayon, and I hope we can deal with that a lot more. Nevertheless, with the time given sa atin, tayo ho ay dumako sa atin hong closing prayer. Let us pray. Panginoong Diyos, aming Ama, sa langit muli kami po ay nagpapasalamat sa iyo, sa iyong katapatan, sa iyong patuloy na biyaya, sa iyong kahabagan sa amin. Lalo't higit salamat po sa banal na Espiritu nakatahan sa amin. Purihin ka, Panginoon, na merong gumagawa sa amin. Hindi kami nakasalalay sa aming sariling kakayahan sapagkat tunay hiwalay sa iyo, wala kaming magagawa. At ang kabaligtaran naman nun sa pamagitan mo ay meron kaming magagawa sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Tulungan mo kami ngayon, O Diyos, sa biyaya mo na lumago pa sa pananampalataya, lumago sa mga Christian graces, makita sa aming mga buhay ang gawa ng banal na Espiritu sa mga tunay Kristiyano. At ang aming mga buhay ay maging palamuti ng Ebanghelyo ng aming Panginoong Hesukristo. Salamat po sa iyong banal na Espiritong pinangako na nagbautismo sa amin sa katawan ni Kristo. Salamat po sa banal na Espiritong nagselyo sa amin. Salamat po sa banal na Espiritong nakatahan sa amin. At ngayon po salamat, O Diyos, sa banal na Espiritu na gumagawa sa amin. At awa kami bilang yung mga mananampalataya ay patuloy na mapuspos ng banal na Espiritu, lumago sa kaalaman patungkol sa aming Panginoong Hesukristo at lalong tumibay, lalong magpursige sa aming buhay Kristiyano. Purihin ka, O Diyos, sa mga katotohanan ito. Ingatan mo kami, turuan mo kami, baguhin mo kami, alang-alang sa kapurihan ng iyong pangalan. Lahat ng ito ay aming hiling sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Muli po, maraming salamat na kasama namin kayo ngayon. I hope to see you this coming Lord's Day, 8:30 po ng umaga ang ating Sunday School. Nagpapatuloy ang ating serye about worship. Ingat po tayong lahat. Magandang gabi. Pag-pray natin ang ating mga kababayan na salanta ng bagyo, lalo na ang ating mga kapatiran. God bless po.